Dagdag na mga oportunidad sa mga Pilipino, yan ang isa sa mga bunga ng Trilateral Summit na isinagawa sa Washington, D.C. Ito ay sa pamamagitan ng ilulunsad na Luzon Economic Corridor. Nagbabalik si Alan Francisco sa sentro ng balita. Karagdagang trabaho at pamumuhunan ang ipinangako ni United States President Joe Biden kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanilang naging Trilateral Summit kasama si Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Ayon kay President Biden, mangyayari yan sa tulong ng paglulunsad nila ng tinatawag na Economic Corridor sa Pilipinas. I'm proud to announce we're launching an economic corridor in the Philippines as part of the G7's Partnership for Global Infrastructure and Investment. This is the first corridor in the Indo-Pacific. It means more jobs for people across the entire region. It means more investment in sectors critical to our future: clean energy, ports, railroads, agriculture, and much more. Ang Luzon Corridor ay inaasahang magkokonekta sa Subic Bay, Clark, Manila at Batangas. Kaya kasama sa proyektong ito ang investment sa mga pantalan, tulay, clean energy at iba pa. Ayon kay DTI Secretary Alfredo Pascual, ang Luzon Economic Corridor ay magiging sentro ng manufacturing at logistics sa bansa. Subic, Clark, Manila, Batangas railway system that will provide connectivity for goods and people. Talking to my counterparts from Japan and the US, I feel very optimistic that something concrete will come out of this discussion. Nangako rin ng US at Japan na tutulong sa Pilipinas sa pagdevelop ng teknolohiya at ng pagkasanay sa mga talents. Sa joint vision statement ng mga pinuno ng Pilipinas, US at Japan, nakasaad na layo nilang magsulong ng Semiconductor Workforce Development Initiative kung saan ang mga estudyante sa Pilipinas ay makatatanggap ng world-class training sa mga nangungunang universidad sa Amerika at Japan. Maglalaan din ng nasa $8 million ang US at Japan para sa Open Radio Access Network Academy na nakabase sa Maynila. Magsasagawa rin ng 3 leader ng Presidential Trade and Investment Mission sa Pilipinas at higit sa $1 billion na US investment ang isusuporta sa innovation economy ng Pilipinas at sa clean energy transition. Nagpasalamat din si Pangulong Marcos sa Official Development Assistance Alan Francisco para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.